centavos kada kilowatt hour na lang ang refund. Mararamdaman ito ng consumer sa buwan ng bill sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin, sa mga bumubundo ng 200 kilowatt hours, halimbawa, 8 pesos kada buwan ng refund o 96 pesos kada taon o may 300 pesos sa loob ng 3 taon. Ang natirang pagsaba na ito ay mararamdaman po ng mga customer ng Meralco simula sa buwan ng Marso. Pagdating ng susunod na bill, makikita ng consumer ang isang linya kung saan nakalagay ang 4 centavo refund. Pero pumalag ang grupong na score, dapat daw buong 14 centavos ang refund. Pero mismo PRC ang dumipenda sa Meralco. Kung ano ang haba ng period na kung saan itong mga over-recoveries na ito ay na-incur, yun din ang gagamitin period for refund. Mapautan ako ng Meralco para makabayad o simple yung makipamaupo ang refund ng consumer dahil sa interest. Bukod sa panibagong refund, binubuo pa rin ng Meralco ang 30 bilyong piso refund na pinagtutos ng Korte Suprema at ang meter deposit refund. Kaya pagdating ng Marso, 3 refund ang sabay-sabay na babayaran ng kumpanya kahit wala pa silang nakukuha ni 5 pagsasasingil sa kuryente mula sa ERC. Alvin Humihingi na ng saklolo mula sa pamahalaan ang mga naghihingalong exporters. Kailangan daw maglabas na ang gobyerno ng 1 bilyong piso para maisalba sa krisis ang industriya at mahigit sa 1 milyong manggagawa nito. Papatrol, Ben Hernandez. Dati masigla ang paggawa ito ng mga gamit pambahay at pang-opisina sa dami ng orders mula sa US at Middle East. Ngayon, kakaunti na ang orders. Kaya nagbawas pati ng tauhan. Mula sa 100, 7 na lang ang natira ngayon. Ang huling container ba nung delivery namin ng isang taon, sa Wayland, February, pagkatapos hindi na Wayland. Yun na ho yung last. So, ay, tatawagan ko bukas kasi hindi pa sumasagot eh. Kanya nagsama-sama ang may lapitan sa exporter association para gobyerno. Tansya ang exporters sa 26,000 export companies sa Hindi bansa. kasi, wala nga kami pera, namili kami sa kapon eh. Karamihan naman daw Eh, sa mga nangihiram na si ano kanina, wala nga kami mahigit pera. kalahati sa tinatayang 1.5 million na tauhan. Tinatawagan ko nga, hindi sumasagot. Itinext ko na. Sige, i-try ko bukas, ha? Kasi tinatawagan ko, ayaw eh. Ayaw sumagot. Wala nga, hindi ka na mali. Pinamili ko nga kahapon. Reklamo kasi ng mga export Wala companies pala. ang October pa noong Kung meron taon, lang bakit? nangako si Pangulong Arroyo na maglalaan ng 1 bilyong pisong ayuda. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito naibigay. Hinihiling din ng exporters at tanggalan muna ng VAT ang kanilang raw materials, kuryente, tubig at komunikasyon sa loob ng isang taon at padaanin ang pagputang sa mga bangko habang hindi pa tapos ang krisis. Ayon sa mga exporters, kung sa loob ng 2 buwan ay hindi pa rin aaksyon ng gobyerno, hindi lang basta magdadagdagan ng mga kumpanya na magsasara, kundi buong industriya na ang nangangahid na bumagsak. Pag magkataon, milyong-milyong Pilipino ang tatamaan dahil bukod sa mga empleyado, mas marami ang mga pamilyang umaasa sa kanila. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Dahil may krisis, naglabas ng order ang DepEd na huwag maningil ang public schools ng graduation fee. Pero para sa ilang grupo, okay lang ang graduation fee kung voluntaryo at Parents Teacher Association ang pokolekta. Papatrol, Linya Posu.